Hi guys! So today magkakaroon tayo ng market outlook. Today is March 8, Sunday. So we'll just prepare for tomorrow's market kung ano ba yung magiging bias natin for gold. So this is how we normally start our trading market analysis. We start with fundamental analysis. So we gather the data muna about the macroeconomics, geopolitical tension, inflation, job report. So doon natin sisimulan yung ating market outlook before we start with our technical analysis. So sa fundamental analysis, ang pwede natin tingnan is yung pinaka-recent na data na lumabas, which is job report. Meron tayong NFP last Friday. Kasi as you all know, ang NFP lumalabas yan every first Friday of the month. So since last Friday, yan yung pinaka-first Friday natin of the month, lumabas na yung data natin for job report. So yung job report nito, dito natin malalaman kung gaano ba karami na dagdag na bagong trabaho, nadagdagan ba yung sahod, or pati yung unemployment rate kung mga nawalan ng trabaho. So from this data, makakatulong to para malaman natin kung mag-weak ba si US dollar or magiging stronger siya for the next succeeding weeks ngayong March. So as you all know, si gold and US dollar inversely correlated sila. Kapag bumabagsak si US dollar, umakyat si gold. Kapag umakyat si US dollar, bumabagsak naman si gold. That is why ang naging basis natin sa mga news natin is US dollar because ang tinatrade natin is gold versus US dollar. So ngayon, recap muna tayo. Meron tayong geopolitical tension na nangyayari ngayon between Israel, US, and Iran. Na kumbaga nadamay pa nga yung Middle East right now dahil meron mga US bases doon. So pati yung pinapaliparan ng mga missiles, drone, na syempre naapektuhan yung overall galaw ng market because sa Middle East doon nanggagaling yung oil supply ng karamihan ng mga bansa. Kasama na tayo ng Pilipinas. Kaya kung papansin nyo, yung presyo ng krudo ngayon, ng diesel tsaka gasolina ay napakataas, nag-times 2 siya dahil nagkaroon ng interruption doon sa supply ng oil. So since si Middle East ngayon is currently nakakaranas ng magulong tensyon, syempre apektado tayo dyan. Kaya ang taas-taas na naman ng gasolina, ng diesel. So sunod na din dyan, syempre yung presyo ng bilihin. Kasi magmamahal ang mga transportation. Kapag nagmahal ang mga transportation, kasunod na rin yan lahat ng mga raw materials, mga ginagamit natin sa mga pang-araw-araw na bilihin, pang-araw-araw na buhay. So, yeah, that's sad, but it's a global economic problem. So, hindi lang tayo makakaranas yan. Even other countries din makakaranas din talaga ng pagtaas ng gasolina at diesel. So, ngayon, since may gera, supposedly, we are thinking na parang, akit si gold kasi safe haven asset yan eh. But we always have to remember that US dollar is also a safe haven asset. So, US dollar could be stronger than we think because mga investor, they might look US dollar as a strong currency at this time. So, balikan natin yung job report na lumabas last Friday. Tingnan natin kung ano ba yung naging resulta kasi possibly makatulong rin to para malaman natin yung bias natin for next week. So, ngayon dito tayo sa Forex Factory, guys. And, ang titignan natin sa data ang titignan natin. And then, hanapin natin yung sa mga related. We have here the average earnings, we have the NFP, the non-farm employment change, and also the unemployment rate. So, tignan natin ano ba yung mga naging resulta nito. Here sa average earnings, ibig sabihin yung manadagdag na sahod ng mga taga-US na nagtatrabaho. Sabi dito na improve daw from 0.3 na nagiging, from 0.1 pala, sorry. From 0.1 previously, they have forecasted na magiging 0.3. Pero right now, mas mataas pa siya sa expectation. So, it's better than expected. So, naging 0.4 siya. Yan, 0.4 siya. So, okay siya, favorable sa US dollar. And then, for our non-farm employment change, kamusta yung naging resulta nito? Here, ang result niya is from 48,000, nag-forecast ng 66,000, which is tataas daw. Tama ba? No. Yeah. Sorry again, ito pala tayo. Dito tayo titingin. So, 126K yung previous. And then, nag-forecast na sila na bababa daw. Pero ang naging resulta is 92K. So, bumaba din talaga siya kasi before, ang naging previous natin is 126 eh. So, bumaba siya, umonte ang mga bagong trabaho sa US. So, this is against US dollar and supportive kay gold. And next is, ito namang unemployment rate. Unemployment rate natin is from 4.3, naging 4.4%. So, dumami yan nawalan ng trabaho. So, ngayon kung titignan natin yung data, yung bagong mga trabaho, nabawasan, naging 92K. And then, yung unemployment rate na dagdagan, dumami na walang trabaho. Ang tumaas lang din talaga is yung mga sahod. But in general, if you will come to think of it, okay, it's more like si gold is weakening based on the data dito sa job report. So, when US data is weak,
syempre si gold or si US dollar will be weaker. Mga investors would go to the more safe na mga assets katulad ng gold. That is why si gold possibly maging bullish siya because of this job report. So that's for our labor market. So yung isa sa mga tinitingnan natin na mga fundamental data na makakatulong sa bias natin next week. And then regarding the interest rate expectation, there's an inflation risk because meron tayong geopolitical tension na nangyari, which is yung war. So yung inflation, possible umakit siya, and ito yung possible na mag-cause ng delay ng interest rate. So honestly, we're still unsure if possible ba magkaroon ng rate cut, but we'll never know. But as of the moment, I think the market's thinking na i-delay na muna siya or i-pause kasi delikado siya sa US because of the inflation risk. One thing na kailangan din natin abangan, syempre, yung nangyari ngayon sa war, which is possible pa ito mag-escalate dahil nga sa Red Sea shipping routes, which yung dinadaanan ng oil papunta sa mga iba't ibang bansa, and then yung Persian Gulf oil routes. So ito yung mga ruta kung saan nagkakaroon ng blockage, kaya hindi tayo nagkakaroon ng supply ng oil. So hanggat nag-escalate yung war, malaking problema din talaga yan. Syempre, yung mga ganyang uncertainties. So ngayon, yung mga central bank ba namimili sila ng gold ngayon? Bisa nabasa ko last week ata yun, yes, patuloy pa rin na namimili ng gold yung mga central bank. Si China, they still keep buying. Bank of India, Bank of Turkey. Ewan ko lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung nakakakita kayo ng mga bullish rally sa gold, that is because dahil sa mga central banks yun, kasi nag-accumulate sila ng gold as part of their reserve. So it's more of like they diversify their reserves. That is why nag-accumulate sila ng gold. So another things, di ba nabanggit ko nga sa inyo kanina, yung inflation risk. Traditionally kasi si gold is an inflation hedge. So kumbaga, kapag tumataas yung possible inflation sa US dollar, ang pinupuntahan talaga ng mga investors is yung mga hard asset katulad ng gold. That is why ang abang natin ng mga next data is yung CPI, which is yung Consumer Price Index, para malaman natin yung sentiments naman ng mga consumer. So anyway, medyo napahaba na yung fundamental natin. Punta naman tayo sa technical. When you say technical analysis, sa tinitingnan naman natin dito, syempre yung price movement, yung chart, yung patterns, yung candlesticks, para malaman natin yung mga patterns kung kailan siya babalik doon, akit doon, mag-break doon. So kaya dito natin makikita yung galaw nung, pagkasabi ko kanina ng mga fundamental analysis, magpiprint yun doon sa chart. So yung chart na yun, doon yung makikita na parang, kaya pala nagkaroon ng bearish, kaya pala nagkaroon ng bullish doon. That is because doon sa mga fundamental data na nag-gather natin. Punta tayo sa chart. So we have here very, very interesting na makikita nyo na si gold is really uptrend pa rin naman siya. So in general, bullish pa rin naman si gold. And makikita nyo na nagkakaroon pa rin siya ng higher highs and higher lows. However, di ba nabanggit ko nga sa inyo na dapat si gold at si US dollar are inversely correlated. However, dito sa 4-hour time frame ng gold, paakyat siya. But the DXY, which is sa US dollar data natin, or chart natin, yung DXY, is also paakyat. So parehas sila ng movement na bullish. Sa DXY, nagka-create siya ng mga higher highs and higher lows, which gives us structure of bullish structure. Same with gold, na bullish structure din siya. Diba? Paakyat din siya. So, ang confusing dito, bakit DXY? Yung US dollar is umaakit, tas yung gold is also umaakit siya. They are also rising together. So, this usually happens kapag merong mga global uncertainty, tsaka mga ganitong geopolitical stress. Kasi sa mga ganitong situation, period, yung mga investor, they buy US dollar for liquidity. And then yung mga investors naman, they buy gold for safety. That is why both assets are moving up. Both assets are actually strong. Kaya ngayon, malilito ka na parang, akala ko inversely correlated kapag umakit si gold, babagsak si US dollar. Pag umakit si US dollar, babagsak si gold. But hindi ganun yung nangyayari, di ba? So, yun nga kasi merong global uncertainty. So, ngayon, mag-focus tayo sa technical natin sa gold. So, ngayon, tingnan natin dito, syempre, nagkakaroon siya ng bullish structure dito na pwede natin lagyan yan ng ganyan na yan. So, papansin nyo, meron tayong higher high, higher low, higher high, higher low. So, makikita nyo na yung structure natin is basically uptrend pa rin talaga. However, titignan natin muna dito is yung pinaka-recent, which is this one. Ayan. This is the current structure, which is obviously, siya ay sideways. So, nagko-consolidate siya. Tignan natin yung lower time frame. Tignan tayo sa 1-hour time frame. Mapapansin nyo na meron tayong equal high, equal low. Nagbabounce yung market dito sa equal low, tsaka dito sa equal high. That is why nagkaroon tayo ng consolidation dyan. Normally kasi ang market, ganyan siya, nagko-consolidate siya after massive drop. So kung papansin nyo, nagkaroon ng drop dito and then nag-consolidate siya sa area na to. And actually, itong area na to is actually a liquidity pocket. Ayan o, nilagpas niya dyan. Ito yung previous resistance, previous support na binasag niya. However, hindi ito yung respect niya, lumagpas siya. So ngayon, meron ka opportunity dito.
opportunity mo dito, if you really wanted to trade, hindi ka na makapag-antay dun sa breakout niya, ang possible na pwede natin gawin dyan is mag-trade ka from equal high and equal low. So ngayon, possible kasi ang market would be bouncing from, say for example, here, akit siya dyan, di ba, bagsak ulit siya dito sa resistance, akit siya dyan. So hindi natin alam hanggang kailan siya magko-consolidate, depende sa mga news na mare-release, di ba? Siyempre, meron pang mga news na darating dyan. Pero ito yung possible na gawin niyo dyan, di ba? Mag-consolidation, mag-bounce lang siya from your resistance and support. So makakagawa ka ng pera dyan by here, of course, mag-sell ka dyan, mag-buy ka dito, mag-sell ka dyan, mag-buy ka dito. Pero syempre, hindi ganun kadali yun, na ganun-ganun lang yun. Kasi syempre, meron tayong mga kasabay na nagtitrade din ng mga, ang tawag dito, mga banks, mga liquidity hunters, yan, yung mga nag-stop hunt dyan. Kasi possible na, sagad niyang ganyan, di ba? Sagad niyang ganyan, or ganyan. Pwede nga ilagpas dyan sa mga areas na yan kasi meron tayong tinatawag dyan ng mga liquidity pocket wherein possible na alam ng mga big players na andyan yung ating mga stop loss. Kasi say for example, dito ka magbabay sa area na to. Yan. Buy ka dyan sa area na to. Alam ng mga liquidity hunters that you will be putting your SL somewhere here. Yan. Maglalagay ka ng SL mo dyan, diba? Kung lalagay ka ng SL mo dyan, ibabagsak lang nila yan and definitely makukuha nila yung stop loss dyan. Kasi ngayon, kapag nagkakaroon kasi ng ganitong consolidation, ang next na nito ay magkakaroon to ng massive movement. It's either pababa or paakyat. Depende sa trip nila, di ba? So ngayon, ang ginagawa ng mga liquidity hunters or ng mga big traders, mga whales, gagawin muna nila is syempre, maghahanap muna sila ng mga sellers, di ba? Kukuha muna sila ng mga, pwede na lang pagbilan somewhere here. Diba? Mahanap sila ng better price. Or, meron sila ditong buy stop. May buy stop sila dito. Pero bago to ma-execute, kailangan natin nila makakuha ng volume dito ng mga sellers. So, dapat meron muna silang volume ng mga sellers dito. So, dapat makakuha sila ng magagad ng presyo dito. Ngayon, kapag nag-buy ka dyan, or pag lumabas ka dito, yan, pwede ka mag-sell dito, pag-breakout nito, di ba? Mag-sell ka dito, pag-breakout dito, tapos SL hit ka dyan. So, yun guys. So, you have to be very careful when trading during consolidation. So, kailangan talaga ng mga confirmation. Say, for example, gusto mo mag-sell somewhere here. Pag bounce niya dito, gusto mo mag-sell dyan, di ba? Gusto mo mag-sell dyan. Gusto mo mag-hanap ng sell. Hanap ka muna confirmation na meron ng mga sellers power dyan. Meron ng volume ng mga sellers dyan bago ka mag-sell talaga. So, yun yung pinaka-ideal dyan kasi para ma-avoid mo yung mga possible na liquidity hunts. Yun guys. So ngayon, if you will be asking me kung pwede na ba ako mag-trade, guys, ako hindi pa ako mag-trade dito. This is a no trade zone. I'd rather wait na ma-break niya itong resistance, itong support, bago ako magkaroon ng talagang solid na setup dito. For now, wala pa Kasi kung ito, magagawa ko ng setup dito, ang gagawin ko dito ako. Yan. Diyan ako papasok. Pwedeng buy stop dito. Pero kung strong naman yung mga sellers, makakita talaga ako dyan ng mga, ng power ng seller, then we'll go here. Dito tayo. Papasok. Hanap lang tayo dito ng confirmation. So, sell stop tayo somewhere here. Pero for now, I don't think na okay mag-trade dito kasi this is very risky. But if you're a risk taker and you wanted to trade sa mga lower time frame, then why not? Wala namang problema doon. Depende kasi kung anong type of trader kayo But ang pinaka-importante dyan kasi you will be respecting your setup, you will be, of course, applying risk management, disiplina talaga. Yan ang pinaka-importante dyan. So, ayun lang guys, ayun mga kinatutunan today. And if you wanted to learn more about trading, I have a school in Marikina. Just simply visit my website, www.legendarytradingacademy.com.